Nanginginig ang kamay ni Ara habang hawak ang kanyang lumang cellphone. Ang screen nito ay basag na sa isang sulok. Ang boses sa kabilang linya, ang boses ng doktor ni Liana, ay kalmado ngunit may bigat na parang malaking bato na unti-unting dumadagan sa kanyang dibdib. Ma'am Reyes, kailangan niyo na po siyang dalhin dito sa ospital. Now na po. May hindi magandang resulta ang huling blood test niya. Iyon lang, ilang salita lang pero sapat na para gumuho ang munting mundo ni Ara. Hindi na siya sumagot. Pinatay niya ang tawag at sa isang iglap, ang pagod na nararamdaman niya mula sa maghapong paglilinis sa isang maliit na opisina ay napalitan ng purong takot. Isang takot na malamig at gumagapang mula sa talampakan paakyat sa kanyang batok. Liana, bulong niya sa hangin. Mabilis ang kanyang mga kilos. Sinukbit niya ang gasgas na bag, siniguro na nasa loob ang natitirang ₱200 sa kanyang wallet at tumakbo palabas ng bahay. Bawat segundo ay mahalaga. Bawat tibok ng kanyang puso ay isang panalangin. Sa labas ng kanilang masikip na eskinita sa Quezon City, ang ingay ng mga sasakyan at ang init ng hapon ay tila lalong nagpapasikip sa kanyang paghinga. Nakipag-unahan siya sa pagpara ng tricycle. Kuya, sa public hospital po, pakibilisan. Sigaw niya, ang boses ay nanginginig. Habang umuugong ang makina ng tricycle, napapikit si Ara. 6 na taon. 6 na taon na siyang tumatakbo. Tumatakbo mula sa isang buhay na ipinagkait sa kanya, mula sa isang pag-ibig na akala niya ay walang hanggan. Ngayon, heto na naman siya, tumatakbo na naman. Pero sa pagkakataong ito, tumatakbo siya hindi para takasan ang nakaraan, kundi para iligtas ang kanyang kinabukasan, ang kanyang anak. Ang Philippine General Hospital ay isang mundong puno ng gulo at desperasyon. Ang amoy ng antiseptic ay halo-halo sa amoy ng pawis at sakit. Ang mga tunog ng umuugong na electric fan, mga pag-ubo at mga hikbi ay isang musikang kinasanayan na ni Ara. Ito ang pangalawa niyang tahanan at ang pinakamasahol niyang bangungot. Dito niya inilalaan ang gabi para bantayan ang natutulog na si Liana. At dito rin siya nagtatrabaho bilang janitress sa umaga para lang may maipambayad sa mga gamot nito. Natagpuan niya ang kambal sa maliit na playground sa loob ng ospital kung saan niya sila pansamantalang iniiwan sa isang pinagkakatiwalaang social worker. Si Leo, ang kanyang lalaking anak, ay buong ingat na inaabutan ng biskwit ang kakambal nitong si Liana. Maputla ang balat ni Liana at kahit nakangiti ito, bakas sa kanyang mga mata ang panghihina. Mama! Sigaw ni Leo nang makita siya. Lumapit si Ara at niyakap ang dalawa. Anak, sabi niya, pinipigilan ang panginginig ng boses. Kailangan na ulit magstay ni Liana dito sa ospital, okay? Tumango si Liana, sanay na sa ganitong sitwasyon. Okay po mama, para gumaling na po ako. Ang mga salitang iyon ay tila isang kutsilyong humiwa sa puso ni Ara. Pagkatapos maihatid ang mga anak sa pediatric ward, mabilis na nagpalit ng uniforme si Ara. Kailangan niyang tapusin ang kanyang shift. Kailangan niya ng pera. Hawak ang isang timba ng tubig at mop. Sinimulan niyang linisin ang makintab na sahig ng hallway sa executive wing. Ito ang pinakaayaw niyang parte ng ospital. Tahimik, malamig, at malinis. Isang malaking paalala ng mundong hindi para sa kanya. Ang mga dumadaan dito ay mayayaman, nakabihis ng magaganda.
mga taong hindi kailanman mamomroblema sa bayarin sa ospital. Pagod na ang kanyang isip at katawan. Ang tanging laman ng utak niya ay ang mga sinabi ng doktor at ang mukha ng kanyang anak. Sa sobrang pag-iisip, hindi niya namalayan ang sariling pagod. Bumitiw ang kanyang mahigpit na pagkakahawak sa timba. Sa isang iglap, tumalsik ang maruming tubig sa sahig at isang bahagi nito ay tumama sa isang pares ng mamahaling sapatos na gawa sa itim na katad. Napasinghap si Ara. Naku, sorry po, pasensya na po sir. Agad siyang yumuko, kinuha ang basahan at akmang pupunasan ang mga sapatos. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Alam niya kung gaano kamahal ang mga ganitong klase ng sapatos. Baka isang buwan na sweldo niya ang halaga nito. Hayaan mo na, isang boses ng lalaki ang nagsalita. Kalmado pero may bahid ng inis. Ngunit hindi nakinig si Ara. Kailangan niyang ayusin ang kanyang pagkakamali. Hindi po sir, saglit lang po, lilinisin ko po. Iyon ang mga sapatos. Ang mga sapatos na iyon. Biglang may kumirot sa kanyang alaala. Mga sapatos na pamilyar, mga sapatos na minsan na niyang pinunasan ng alikabok sa isang buhay na matagal na niyang ibinaon sa limot. Dahan-dahan, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin. Mula sa sapatos, paakyat sa perpektong plansadong slacks, sa puting-puting polo, hanggang sa isang mukhang hindi niya kailanman malilimutan. Isang mukha na sa loob ng 6 na taon ay nakikita lang niya sa kanyang mga panaginip, sa kanyang mga bangungot. At ang mundo ni Ara ay tuluyang huminto. Nakatayo sa harap niya, mas matangkad, mas matipuno, at may mga matang mas malamig kaysa dati, ay ang lalaking akala niya ay patay na. Marco. Buhay siya. Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang mop na hawak niya ay bumagsak sa sahig na may malakas na kalabog. Sa simula, ang mga mata ni Marco ay nagpakita ng kaunting inis, tulad ng sinumang naabala. Ngunit habang tinititigan siya nito, unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang inis ay napalitan ng pagkalito at pagkatapos ng pagkilala, isang pagkilala na hindi nagdala ng saya o ng pananabik. Ang ngiti sa labi ni Marco, isang maliit na pilit na ngiti na marahil ay para sa kasama niya kanina, ay biglang naglaho. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Ang kanyang panga ay tumigas. Ang init ng kanilang mga alaala ay napalitan ng isang nagyayelong pader sa pagitan nila. Tinitigan siya ni Marco na para bang isa siyang multo. Isang multo na hindi niya inaasahang makita. Isang multong kinamumuhian niya. At pagkatapos nagsalita ito, ang bawat salita ay tumusok sa puso ni Ara na parang mga piraso ng bubog. Ikaw pala, sabi ni Marco, walang emosyon ang boses. Anong ginagawa mo dito? Ang tanong ay simple, ngunit ang bigat nito ay parang hatol. Hindi ito isang tanong ng isang dating kasintahan na nagulat. Ito ay isang tanong ng isang estranghero na may halong pandidiri. Hindi alam ni Ara ang isasagot. Ang lahat ng salita ay nawala. Ang tanging gusto niyang gawin ay sumigaw. Buhay ka. Bakit? Paano? Sinabi ng nanay mo. Pero walang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang unang reaksyon, ang reaksyon na palagi niyang ginagawa kapag nasasaktan ng sobra, ay ang tumakbo. Sa isang kisap mata, tumalikod si Ara at tumakbo. Tumakbo siya palayo sa mga matang mapanghusga, palayo sa lalaking minahal niya, palayo sa multo ng kanyang kahapon.
Iniwan niya ang lahat, ang map, ang timba, at ang natitirang piraso ng kanyang dignidad sa malamig na sahig na iyon. Nakarating siya sa ward ng mga bata na habol ang hininga. Dumiretso siya sa kama ni Liana. Umupo siya sa tabi nito at hinawakan ang maliit na kamay ng kanyang anak. Dito, sa tabi ng kanyang natutulog na anghel, naramdaman niya ang unti-unting pagbalik ng kanyang lakas. Ngunit ang isip niya ay isang malaking gulo. Buhay si Marco. Pagkatapos ng lahat ng ito, buhay siya. At kinamumuhian niya ako. Habang pinagmamasdan niya si Liana, isang malamig na takot ang muling gumapang sa kanya. Kung galit sa kanya si Marco, paano na ang anak nila? Paano kung malaman nito? Paano kung ang pinto ng ward ay dahan-dahang bumukas? Ang doktor na tumawag sa kanya kanina ay pumasok, may hawak na brown envelope. Ang mukha nito ay seryoso, mas seryoso kaysa kanina sa telepono. Lumapit ito sa kanya. Ma'am Reyes, mahinang sabi ng doktor, kailangan po nating mag-usap. May kinalabasan na po ang bone marrow test ni Liana at kailangan na nating kumilos sa lalong madaling panahon. Naiwan si Marco na nakatayo sa gitna ng hallway. Ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig, nabasa pa rin dahil sa tumapong tubig. Sa kanyang paanan, naroon ang mop at ang timba, mga tahimik na saksi sa biglaang pagtakbo ng babaeng gumulo sa kanyang isipan. Arabella. Ang pangalan ay umaling-awngaw sa kanyang isip na parang isang malayong kampana nagbabalik ng mga alaalang pilit na niyang ibinaon. Ang mukha niya, mas payat, mas maraming guhit ng pagod at pag-aalala, ngunit ganoon pa rin. Ang mga matang iyon na minsan ay puno ng pagsinta, ngayon ay puno ng takot. Isang apoy ng galit na 6 na taon niyang maingat na iningatan ang muling nag-alab sa kanyang dibdib. Galit, hindi dahil sa natapunan siya ng tubig, kundi dahil sa kanyang pagbabalik. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon pa siya ng lakas ng loob na magpakita sa kanya. Dito pa mismo sa lugar kung saan siya halos namatay. Humigpit ang pagkuyom ng kanyang kamao. Nagigting ang kanyang panga. Tumalikod siya at naglakad palayo. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng sama ng loob. Pumasok siya sa kanyang maluwag at malamig na opisina sa loob mismo ng ospital. Bilang isang miyembro ng Board of Directors, mayroon siyang sariling espasyo dito, isang santuwaryo ng kaayusan at kontrol. Ngunit ngayon, ang santuwaryong iyon ay nilapastangan ng isang multo mula sa nakaraan. Tumayo siya sa harap ng malaking bintanang salamin, tanaw ang magulong tanawin ng Manila. Ngunit hindi ang mga gusali o ang mga sasakyan ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay ang mukha ni Ara. Ang mukha niya kanina, puno ng gulat at takot. At ang mukha niya noong mga panahong akala niya ay sa kanya ang buong mundo. At kasabay ng alaala, bumalik din ang sakit. 6 na taon na ang nakalipas. Ang unang bagay na naramdaman ni Marco ay ang bigat. Ang bigat ng kanyang mga talukap, ng kanyang mga braso, ng kanyang mga binti. Pagkatapos ay ang sakit. Isang mapurol na sakit na kumakalat sa kanyang buong katawan. At ang amoy. Amoy ng gamot. Amoy ng ospital. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Ang lahat ay puti. Ang kisame, ang mga dingding, ang kumot. Anak, gising ka na. Ang boses ng kanyang ina, si Doña Eleanor, puno ng pag-aalala, ngunit may kasamang ginhawa.
Nakita niya iyong nakatayo sa tabi ng kama. Ang mukha ay bakas ang mga gabing walang tulog. Ma, ang hirap na lumabas sa kanyang bibig. Tuyo ang kanyang lalamunan. Inabutan siya nito ng tubig. At pagkatapos, sa kabila ng sakit at pagkalito, iisa lang ang tanong na namuo sa kanyang isipan. Si, si Ara? Nasaan si Ara? Nagbago ang ekspresyon sa mukha ng kanyang ina. Ang ginhawa ay napalitan ng isang bagay na mas madilim, awa, at isang pahiwatig ng galit. Hinawakan ni Doña Eleanor ang kanyang kamay. Anak, kailangan mong maging matatag. Mahinang sabi nito. Huwag mo na siyang isipin. Kumunot ang noo ni Marco. Anong? Anong ibig mong sabihin, ma? Tinawagan niyo na ba siya? Alam ba niyang gising na ako? Huminga ng malalim si Doña Eleanor na para bang naghahanda para sa isang mahirap na balita. Kumuha ito ng isang sobre mula sa kanyang bag at iniabot sa kanya, isang liham. Umalis na siya, Marco. Iniwan ka na niya. Hindi maintindihan ni Marco. Hindi niya gagawin yon. Basahin mo. Pilit ng kanyang ina, ang boses ay malumanay ngunit matatag. Iniwan niya ito para sa'yo. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang binubuksan ang sobre. Ang sulat kamay ay pamilyar. Ito ang sulat ni Ara. Bawat salita ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Marco, patawad. Patawarin mo ako, pero hindi ko na kaya. Ang hirap maghintay sa isang bagay na hindi sigurado. May mga pangarap ako sa buhay. Mga pangarap na hindi ko matutupad kung mananatili ako sa tabi mo. Tinulungan ako ng mama mo, binigyan niya ako ng pagkakataong magsimula ulit malayo dito. Huwag mo na akong hanapin. Sana balang araw mapatawad mo ako. Ara paulit-ulit niyang binasa ang mga salita. Ang bawat letra ay isang patak ng lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Hindi ito ang Ara na kilala niya. Ang Ara na kilala niya ay nangakong lalaban kasama niya. Ang Ara na kilala niya ay hindi susuko. Hindi bulong niya, ang papel ay nayupi sa kanyang kamay. Hindi totoo to, may mali. Hinawakan muli ni Doña Eleanor ang kanyang kamay. Ang mga mata nito ay puno ng awa. Anak, masakit, alam ko. Pero kailangan mong tanggapin. Noong una pa lang, sinabi ko na sa'yo na hindi siya para sa'yo. She was after our money. At ngayong nakaratay ka, ngayong hindi mo maibibigay ang buhay na gusto niya, iniwan ka na niya. Ang mga salita ng kanyang ina ay lohikal. Masakit, pero lohikal. Iyon ang laging sinasabi ng lahat. May iba na siya, Marco. Dagdag pa ng kanyang ina, ang boses ay halos isang bulong. Isang lalaking may maibibigay sa kanya, binigyan ko siya ng pera, hindi para suhulan siya, kundi para tulungan siyang umalis ng matahimik at hindi na gumawa pa ng iskandalo. It was for the best. Iyon ang huling pako sa kabaong ng kanyang puso, pera, at ibang lalaki. Ang dalawang bagay na sumira sa lahat ng tiwala na ibinigay niya kay Ara. Ang babaeng pinangakuan niya ng kanyang buong buhay ay ipinagpalit siya para sa salapi. Mula sa araw na iyon, isang pader na yelo ang binuo ni Marco sa paligid ng kanyang puso. Itinuon niya ang kanyang lakas sa pagpapagaling at sa negosyo ng pamilya. Naging mas masipag siya, mas determinado at mas malamig. Ang pag-ibig para sa kanya ay isang kahinaan, isang sugal na minsan na siyang natalo ng malaki.
Ang pagtunog ng kanyang intercom ang nagpabalik kay Marco sa kasalukuyan. Ang boses ng kanyang sekretarya. Sir Marco, nandito na po si Ma'am Eleanor at si Ma'am Isabel. Papasukin mo sila, sagot niya, inaayos ang kanyang damit at pilit na iwinawaksi ang mga alaala. Bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang babae. Ang kanyang ina, si Doña Eleanor, ay kasing elegante gaya ng dati, nakangiti ng may pagmamalaki. Sa tabi nito ay si Isabel Mendoza, ang babaeng ipinagkasundo sa kanya, ang perpektong karagdagan sa perpektong imahe ng pamilya de Leon. Maganda si Isabel, sofistikada at mula sa isang pamilyang kasing yaman nila. Siya ang lahat ng kabaligtaran ni Ara. Marco, darling, bati ni Isabel, lumapit para humalik sa kanyang pisngi. Ang pabango nito ay mamahalin, ngunit hindi ito nagdulot ng anumang emosyon kay Marco. Are you okay? Kanina ka pa namin hinihintay sa lobby. May tinapos lang akong trabaho. Simpleng sagot niya, umiiwas sa mga mata nito. Lagi ka na lang nagtatrabaho, anak. Sabi naman ni Doña Eleanor, hinahaplos ang kanyang braso. We're here to check on the hospital's new wing. Pagkatapos, we can have dinner. Tumango lang si Marco. Ito ang buhay niya ngayon. Isang serye ng mga obligasyon na walang kulay, walang buhay. Sabay-sabay silang naglakad palabas ng opisina, tinutungo ang bagong bahagi ng ospital. Habang naglalakad sila sa malinis at tahimik na hallway, ang parehong hallway kung saan niya nakita si Ara kanina, nagsasalita si Doña Eleanor tungkol sa mga plano para sa isang charity ball. Si Isabel naman ay nagkukwento tungkol sa bago niyang biniling alahas. Hindi nakikinig si Marco. Ang isip niya ay lumilipad, bumabalik sa mukha ni Ara na puno ng takot. Bakit siya nandito? Bakit bilang isang janitress? Kung tumanggap siya ng malaking pera, hindi ba't dapat ay maginhawa na ang buhay niya? Habang sila'y papaliko sa isang pasilyo, biglang huminto sa paglalakad si Doña Eleanor. Ang nangiti sa kanyang labi ay hindi nagbago, ngunit ang kanyang mga mata na nakatutok sa isang direksyon sa malayo ay biglang nanlamig. Nagkaroon ng matalim na kislap sa mga ito. Sinundan ni Marco ang tingin ng ina. Sa dulo ng mahabang pasilyo, malapit sa pinto ng pediatric ward, may isang babae. Nakatalikod ito, payat, at nakasuot ng kupas na uniforme ng janitor. Kahit sa kalayuan, alam na alam ni Marco kung sino iyon. Si Ara. Ang pagkuyom ng kamao ni Marco ay bumalik. Ang galit ay muling umakyat sa kanyang lalamunan. Hindi napansin ni Isabel ang tensyon. Eleanor, anong tinitingnan mo? Tanong nito. Hindi sumagot si Doña Eleanor. Ang tingin niya ay nakapako para rin sa malayong figura ni Ara. Pagkatapos ng ilang segundo, dahan-dahan siyang lumingon kay Marco. Saan ang ngiti sa kanyang labi ay bumalik. Mas matamis kaysa dati, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig na parang yelo. Inayos niya ang kwelyo ng damit ni Marco at nagsalita sa isang boses na malambing ngunit puno ng lason na tanging si Marco lang ang makakaintindi. Anak, bulong nito, may mga basura talaga na dapat itinatapon para hindi makalat sa pamamahay natin. Nakatulala lang si Ara sa kawalan. Ang mga salita ng doktor ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan. Bone marrow transplant. Dalawang salita na parang isang sentensyang kamatayan. Saan siya kukuha ng donor? Saan siya kukuha ng milyon-milyong piso para sa operasyon? Para siyang isang taong nalulunod, pilit na inaabot ang kahit anong bagay na makakapitan, pero wala siyang makita kundi ang malawak at madilim
na karagatan ng kawalan ng pag-asa. Ang pagpapakita ni Marco kanina ay lalo lang nagpagulo sa lahat. Buhay siya. Ang lalaking 6 na taon niyang iniyakan ay buhay pala. At ang pag-ibig sa mga mata nito noon ay napalitan na ng yelo. Ang galit sa mga mata nito ay mas masakit pa kaysa sa katotohanang inakala niyang patay na ito. Gusto niyang isipin na panaginip lang ang lahat, isang masamang bangungot, na kapag iminulat niya ang mga mata, babalik siya sa dati nilang maliit na apartment, gigisingin siya ng halik ni Marco at ang tanging problema lang nila ay kung ano ang lulutuin para sa almusal. Pero ang amoy ng ospital at ang malamig na upuang bakal na kinauupuan niya ay nagpapagising sa kanya sa masakit na katotohanan. Tumayo siya para bumalik sa pediatric ward para bantayan ang kanyang mga anak. Iyon lang ang tanging bagay na malinaw sa isip niya ngayon. Ang mga anak niya, sila ang kanyang lakas. Habang naglalakad siya sa isang hindi masyadong dinadaanan na pasilyo, isang boses ang pumigil sa kanya. Isang boses na malumanay, ngunit may talim na nakatago sa bawat pantig. Arabella. Napatigil si Ara, kilalang kilala niya ang boses na iyon. Ang boses na naghatid sa kanya ng pinakamasakit na balita ng kanyang buhay 6 na taon na ang nakalipas. Dahan-dahan, siyang lumingon at ang takot na nararamdaman niya ay tila doblehin. Nakatayo doon si Doña Eleanor de Leon. Nakasuot ng isang eleganteng pulang bestida na may perlas sa leeg at mga hikaw na kumikinang. Hindi siya tumatanda. Sa halip, ang kapangyarihan at yaman ay tila lalo lang nagpatingkad sa kanyang aura. Lumapit ito sa kanya, ang mga takong ng sapatos nito ay marahang tumutunog sa sahig. Isang tunog na parang nagbabadya ng panganib. Hindi ko inaasahan na makikita ka pa kita, sabi ni Doña Eleanor. Ang mga mata nito ay sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng pangmamaliit na para bang isa siyang maruming basahan na nakakalat sa kanyang malinis na pamamahay. At dito pa, sa ganitong kalagayan, naramdaman ni Ara ang pamumula ng kanyang mukha. Bigla niyang ikinahiya ang kanyang kupas na uniporme, ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa paglilinis, ang kanyang pagkatao. Yumuko siya, hindi makatingin ng diretso sa mga mata nito. Mawalang galang na po, Doña Eleanor. Mahinang sabi ni Ara. Aalis na po ako. Akmang tatalikod na siya nang muling magsalita ang matandang babae, pinipigilan siya sa kanyang kinatatayuan. Teka muna, sabi nito, ang tono ay mas naging seryoso. Alam mo, noong una, akala ko ay may potensyal ka. Maganda ka, mukha kang inosente, para kang ginto. Pero habang tumatagal, nakita ko ang tunay mong kulay. Isa ka lang palang gintong peke. Ang bawat salita ay isang sampal. Napakagat-labi si Ara, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Narinig ko ang tungkol sa anak mo, pagpapatuloy ni Doña Eleanor. May sakit daw, nakakaawa naman. Walang bahid ng awa sa boses nito, sa halip ito ay puno ng panunuya. Sigurado akong nahihirapan ka na sa mga gastusin, lalo na't mag-isa ka lang. Binuksan ni Doña Eleanor ang kanyang mamahaling Hermes bag at may kinuha mula sa loob, isang puting sobre. Heto, sabi nito, iniabot ang sobre kay Ara. Ayoko ng gulo, Arabella. Si Marco ay malapit ng ikasal kay Isabel, isang babaeng nababagay sa kanya, sa pamilya namin. Ayokong masira ang lahat ng iyon dahil lang sa bigla mong pagsulpot. Tinitigan ni Ara ang sobre. Pagkatapos ay ang mukha ni Doña Eleanor. Hindi ko po kayo naiintindihan.
Nanginginig na, sabi ni Ara, isang mapaklang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Eleanor. Simple lang, iyan ang presyo ng iyong katahimikan. Kunin mo iyan at maglaho ka na parang bula. Huwag ka nang magpapakita pa kay Marco. Kailanman. Ituring mo na lang na tulong ko iyan sa iyo at sa anak mo. Sa isang iglap, tila nag-init ang dugo ni Ara. Ang lahat ng takot at kahihiyan na nararamdaman niya ay biglang napalitan ng isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Galit. Ang babaeng ito ang sumira sa buhay niya, ang nagsinungaling sa kanya. At ngayon, heto na naman siya, sinusubukang kontrolin ang kanyang buhay gamit ang pera. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Eleanor. Ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak sa kanyang mga pisngi, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre. Sandaling nagdanding nagliwanag ang mukha ni Doña Eleanor. Akala ay nagtagumpay na ito, ngunit hindi binuksan ni Ara ang sobre. Sa halip, sa harap mismo ng nanlalaking mga mata ni Doña Eleanor, pinunit niya ito sa gitna. Pagkatapos ay pinunit niya ulit at ulit, hanggang sa ang sobre at ang laman nitong tseke ay maging maliliit na piraso ng papel. Hinayaan niyang mahulog ang mga piraso sa sahig sa pagitan nilang dalawa. Ang buhay ko po ay hindi nabibili ng pera, sabi ni Ara. Ang boses niya ay mahina ngunit matatag, puno ng lahat ng sakit at galit na kinimkim niya sa loob ng 6 na taon. At lalong-lalo na, ang anak ko ay hindi nabibili ng pera. Natigilan si Doña Eleanor. Ang pagkagulat ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Marahil ito ang unang pagkakataon na may isang taong naglakas loob na suwayin siya ng ganito. Ngunit mabilis itong nakabawi. Ang pagkagulat ay napalitan ng isang madilim na galit. Tinitigan niya si Ara na para bang gusto niya itong tunawin. Napakayabang mo. Nanggigigil na, sabi nito. Sige, kung yan ang gusto mo, tingnan natin kung hanggang saan ka dadalhin ng pride mo. Huwag kang tatakbo sa akin kapag ang anak mo ay nasa bingit na ng kamatayan. Tumalikod si Doña Eleanor at naglakad palayo. Ang bawat hakbang ay puno ng puot. Naiwan si Ara na nanginginig. Ang lakas na ipinakita niya kanina ay unti-unting nawala at ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay muling bumalik. Napaupo siya sa sahig sa gitna ng mga pinunit na papel at doon umiyak ng umiyak. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, biglang nagring ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Ang pangalan ng nurse mula sa pediatric ward ang nasa screen. Sinagot niya ito, ang boses ay paos. Hello? Ma'am Ara, ang boses ng nurse ay puno ng pagmamadali at hindi maitatagong kaba. Kailangan niyo na pong bumalik dito. Si Liana po, bigla na lang siyang nahirapang huminga. Tinawag na po namin ang doktor pero kailangan niyo na pong pumunta rito ngayon din. Sa isang iglap, natuyo ang mga luha ni Ara. Isang bagong klase ng takot, mas matindi, mas kagyat, ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Tumayo siya at tumakbo. Hindi na mahalaga ang dignidad ng yurakan. Hindi na mahalaga ang mga pira-pirasong papel sa sahig. Hindi na mahalaga ang puso niyang wasak. Ang tanging mahalaga ay si Liana. Ang mga pasilyo ng ospital ay naging isang mahabang-mahabang tunnel. Ang mga mukha ng mga taong nadadaanan niya ay mga malabong imahe na lamang. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib at ang sarili niyang paghinga na tila hindi sapat para punuin ang kanyang mga baga. Diyos ko po, wag po, parang awa niyo na.
ang anak ko. Iyon ang paulit-ulit na dasal sa kanyang isipan, isang sirang plaka ng desperasyon. Pagdating niya sa bukana ng pediatric ward, ang tanawin na bumungad sa kanya ay ang kanyang pinakamasahol na bangungot. Isang grupo ng mga nurse at doktor na nakaasul na scrub suit ang nakapalibot sa kama ni Liana. Ang kanilang mga kilos ay mabilis at organisado. May mga aparatong itinutulak palapit. Ang tunog ng mga makina ay mas malakas, mas nakakataranta. Liana! Sigaw ni Ara, tinatangkang lumapit. Isang nurse ang marahang humarang sa kanya. Ma'am, dito lang po muna kayo. Ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya. Anong nangyayari sa anak ko? Halos hysterical niyang tanong, pilit na sinisilip ang anak sa pagitan ng mga nakaharang na katawan. Nakita niya si Liana, ang kanyang munting anghel. Napakaliit nito sa gitna ng lahat ng kaguluhan, may maliit na oxygen mask na nakatakip sa kanyang ilong at bibig. Ang dibdib nito ay bahagyang gumagalaw, isang paggalaw na napakabagal at napakahirap. Ang doktor, na kanina lang ay kausap niya ng mahinahon, ay sumigaw ng mga salitang hindi maintindihan ni Ara. Her oxygen saturation is dropping fast. Prepare for intubation. Intubation. Hindi niya alam kung ano iyon, pero alam niyang hindi iyon maganda. Walang magawa si Ara kundi ang manood. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Bawat segundo ay isang paghihirap. Ang bawat beep ng monitor sa tabi ng kama ay isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Beep, beep, beep. Pagkatapos, ang mga beep ay bumagal. Beep, beep. Ang, ang mga doktor ay lalong nagpanik. Beep. At pagkatapos, ang pinakakinatatakutang tunog sa buong mundo. Isang mahaba, tuloy-tuloy at matinis na tunog na pumuno sa buong silid. Bang! Ang tunog ng paghinto ng isang puso, ang tunog ng pagtatapos. She's crashing. Sigaw ng doktor, ang boses ay puno ng kagyat na pangangailangan. Get the crash cart. Starting compressions now. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng lakas ni Ara ay tuluyang bumigay. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at sa gitna ng kaguluhan, ang tanging nagawa niya ay ilabas ang isang sigaw na puno ng lahat ng sakit, takot, at pagmamahal ng isang ina na nakikitang inaagaw mula sa kanya ang sariling anak. Ang sigaw niya ay tila walang tunog sa gitna ng ingay. Para siyang nasa ilalim ng tubig, ang lahat ay malabo at mabagal. Ang mga nurse na gumagalaw, ang doktor na nakayuko sa kanyang anak, ang pagdating ng isang metal na cart na may mga aparatus, ang crash cart, lahat ay tila eksena sa isang pelikulang hindi niya gustong panoorin. Napasubsob siya sa sahig, ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig para pigilan ang isa pang sigaw. Ang mga mata niya ay nakapako sa kama. Nakita niya ang doktor na nagsimulang diinan ang dibdib ni Liana. 1, 2, 3, 4. Ang maliit at payat na katawan ng kanyang anak ay umaangat baba sa bawat pagdiin, isang manikang walang buhay. Epinephrine 1 milligram. Now! Utos ng doktor.
Isang nurse ang mabilis na nag-iniksyon ng gamot sa IV line ni Liana. Hindi gumagalaw si Ara. Ang tanging nagagawa niya ay manood. Manood habang ang kanyang mundo ay dinudurog sa harap niya. Ang bawat segundo na nananatiling tuwid ang linya sa monitor ay isang karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Still no pulse. Get the defibrillator. Charge to 50. Ang isa pang nurse ay naghanda ng dalawang metal na parang plansa. Ang makina ay umugong, isang tunog na nakakakilabot. Clear! Sigaw ng doktor. Lahat ay umatras mula sa kama. At sa isang iglap, ang maliit na katawan ni Liana ay umangat mula sa kutsyon bago bumagsak muli. Wala. Ang matinis na tunog ay nagpatuloy. Walang pagbabago. Charge again! 75! Muli. Ang ugong. Ang sigaw na clear. Ang pagtalon ng katawan. Ang mga luha ni Ara ay tuloy-tuloy na umaagos, bumabasa sa malamig na sahig. Anak ko, huwag niyo siyang pabayaan. Parang awa niyo na. Bulong niya sa pagitan ng mga hikbi, isang dasal na walang nakakarinig. We have a rhythm! Anunsyo ng isang nurse. Ang matinis na tunog ay napalitan ng isang mahinang beep. Pagkatapos ay isa pa. Mahina, mabagal, hindi regular. Pero ito ay tunog ng buhay. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang maririnig mula sa medical team. Ngunit ang kanilang mga muka ay seryoso pa rin. Hindi pa tapos ang laban. Parang isang baha ng ginhawa ang bumuhos kay Ara. Napahagulgol siya hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang maliit na sinag ng pag-asa. Buhay pa. Lumalaban pa ang kanyang anak. Dahan-dahan ang lead doctor na basang-basa na ng pawis ang noo ay tumayo ng tuwid. Lumingon ito sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng pagod at isang bagay na mas nakakatakot, katotohanan. Lumapit ito kay Ara na tinutulungan ng isang nurse na makatayo. Ma'am Reyes, sabi ng doktor, ang boses ay kalmado ngunit mabigat. We got her back. We stabilized her, for now. Tumango si Ara, hindi makapagsalita. Pero kailangan niyong maintindihan, pagpapatuloy ng doktor, ang bawat salita ay malinaw at direkta. Ito po ang nangyayari kapag bumibigay na ang bone marrow. Hindi na ito nakakagawa ng sapat na pulang selula para magdala ng oxygen, kaya bumibigay ang puso niya. Ang puso niya, hindi na niya kakayanin ang isa pang ganito. Tinitigan ng doktor si Ara ng diretso sa mata, ang kanyang tingin ay puno ng bigat ng sitwasyon. Hindi na ito bukas o sa isang linggo, Ma'am Reyes. Kailangan niya ng bone marrow transplant. Ngayon na. Huminga ito ng malalim bago sabihin ang mga salitang tuluyang wawasak sa natitirang pag-asa ni Ara. Ang pinakamataas na tsansa para sa isang successful match, lalo na sa ganito ka-urgent na kaso, ay galing sa isang immediate family member, isang magulang o isang kapatid. Ang resulta po ng test ninyo at ng kapatid niya ni Leo ay parehong negative. Hindi kayo compatible. Para itong isang malakas na suntok na nagpatalsik sa lahat ng hangin mula sa katawan ni Ara. Hindi compatible. Kahit ang kambal niya. Ang doktor ay lumapit pa ng isang hakbang. Ang boses nito ay bumaba na parang isang kumpidensyal na usapan. Ngunit ang bawat salita ay kasing bigat ng isang hatol. Ma'am Reyes, may isa na lang tayong pagpipilian. Ang huling pag-asa natin, ang ama po ng bata. Kailangan natin siyang mahanap agad-agad. Ama. Ang isang salitang iyon ay tila isang bomba na sumabog sa loob ng isip ni Ara. Biglang nawala ang lahat ng ingay sa paligid.
ang pagbip ng monitor, ang mga bulungan ng nurse, ang malayong tunog ng ambulansya. Lahat ay naglaho. Ang tanging natira ay ang mukha ni Marco sa kanyang isipan. Ang mukha niya kanina, puno ng galit at pandidiri. At ang mukha ng ina nito, si Doña Eleanor, na may mapanuyang ngiti habang pinupunit niya ang tseke. Tingnan natin kung hanggang saan ka dadalhin ng pride mo. Ang mga salita ni Doña Eleanor ay bumalik, isang multo na tumatawa sa kanyang kasawian. Ang kanyang pride, ang kanyang galit, ang kanyang desisyon na lumaban mag-isa. Sa isang iglap, lahat ng iyon ay naging walang kwenta. Isang luho na hindi niya kayang panindigan. Dahil sa kabilang panig ng balanse ay ang buhay ng kanyang anak. Ang anak nila, ang mundo ay umikot. Napakapit si Ara sa braso ng nurse para hindi matumba. Ang linyang iginuhit niya sa buhangin, 6 na taon na ang nakalipas. Ang pader na itinayo niya sa pagitan ng kanyang nakaraan at kasalukuyan ay gumuho na. Wala na siyang matatakbuhan, wala nang mapagtataguan. Isang landas na lang ang natitira. Isang landas na kasumpa-sumpa. Ang bumalik sa lalaking kinamumuhian siya, ang lumuhod kung kinakailangan, ang ipagkain ang lahat ng kanyang pride at sakit. Tumingala siya sa doktor, ang mga mata niyang puno ng luha ay may bagong kislap, hindi ng pag-asa, kundi ng desperadong determinasyon. Isang determinasyon na kayang gawin ang lahat, kahit ang pinakamasakit na bagay para sa isang anak. Hindi na mahalaga kung anong sasabihin ni Marco. Hindi na mahalaga kung paano siya nito tratuhin. Ang tanging mahalaga ay ang dugo na nananalaitay sa mga ugat nito. Ang dugo na maaring maging lunas. Oras na lang ang binibilang natin. Ang huling sinabi ng doktor ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. At sa sandaling iyon, alam na ni Ara ang kailangan niyang gawin. Tumayo siya. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa rin, ngunit may bago ng lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Isang lakas na hindi nagmumula sa pag-asa, ditong mula sa kundi sa purong desperasyon ng isang ina. Saan? Saan ko po siya hahanap? Tanong niya sa doktor, ang boses niya ay kalmado na sa isang paraan na nakakatakot. Nagulat ang doktor sa biglaang pagbabago sa kilos ni Ara. Si Mr. De Leon po, may opisina po siya sa executive wing, third floor, sa dulo ng pasilyo. Hindi na nagpasalamat si Ara. Tumalikod lang siya at nagsimulang maglakad. Hindi takbo. Isang paglakad na may bigat at determinasyon na para bang bawat hakbang ay isang desisyon na hindi na mababawi. Hindi niya pinansin ang nurse na nag-aalok sa kanya ng upuan o tubig. Hindi niya pinansin si Leo na nakasilip mula sa isang sulok ng ward. Ang mga mata ay puno ng pagkalito. Ang kanyang paningin ay nakatuon na lamang sa isang layunin. Tinahak niya ang mga pasilyo ng ospital, ang parehong mga pasilyo na nililinis niya araw-araw. Ngunit ngayon, hindi na siya si Ara, ang janitress. Ang mga mata niya ay hindi na nakayuko sa sahig. Nakatingin siya ng diretso. Wala siyang pakialam sa mga mapanuring tingin ng mga taong nakakakita sa isang babaeng nakasuot ng kupas na uniforme na naglalakad ng may ganitong klase ng layunin papunta sa teritoryo ng mayayaman at makapangyarihan. Nakarating siya sa executive wing. Ang sahig ay mas makintab dito. Ang hangin ay mas malamig. Ang katahimikan ay halos nakakabingi. At sa dulo ng pasilyo, nakita niya ito. Isang malaking pinto na gawa sa dark wood. Sa gitna nito,
Ang pangalan niya ay nakaukit sa isang makintab na brass plate. Marco de Leon, Board of Directors. Tumigil si Ara sa harap ng pinto. Ang pinto na ito ay isang pader. Isang pader na naghihiwalay sa kanya mula sa tanging pag-asa ng kanyang anak. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang sakit, ang pagtataksil, ang 6 na taon ng pag-iisa at paghihirap, ang galit sa mga mata ni Marco kanina. Isang parte sa kanya ang nagsasabing, tumalikod na lang at tumakbo. Ngunit muling umaling-awngaw sa kanyang isipan ang tunog ng monitor kanina. Ang mahaba at matinis na tunog na iyon. Ang imahe ng kanyang anak na inaagaw ng kamatayan. Napapikit siya ng mariin. Ang pride ay may presyo. At ngayon, alam na niya. Ang presyo nito ay ang buhay ng kanyang anak. Isang presyong hinding-hindi niya kayang bayaran. Itinaas niya ang kanyang kamay. Nanginginig ito. Nanginginig sa takot, sa galit, sa pagod, sa lahat-lahat. Huminga siya ng malalim at kumatok siya. Hindi isang mahinang tapik, kundi 3 malalakas at desperadong katok na bumasag sa katahimikan ng buong pasilyo. 3 katok na nagsasabing wala na siyang pakialam sa nakaraan. 3 katok na nagmamakaawa para sa hinaharap. 3 katok na nagbabadya ng isang bagyong matagal nang dapat dumating. Sa loob ng opisina, hindi mapakali si Marco. Matapos ang nakakalasong pag-uusap nila ng kanyang ina, sinubukan niyang bumalik sa trabaho. Binuksan niya ang isang folder, tinitigan ang mga numero sa computer screen, pero wala siyang maintindihan. Ang mga salita at numero ay lumalangoy sa kanyang paningin. Ang tanging malinaw sa isip niya ay ang mukha ni Ara. Ang takot sa mga mata nito nang tumakbo ito palayo. At ang kasuklam-suklam na salitang binitawan ng kanyang ina, basura. Isang bahagi niya ang gustong maniwala sa ina. Isang bahagi niya ang gustong kamuhian si Ara ng buong buo gaya ng ginawa niya sa nakalipas na 6 na taon. Pero may isa pang bahagi, isang maliit, nakakainis na bahagi na nagtatanong, bakit? Bakit siya nandito bilang isang janitress kung mayroon siyang pera? Bakit may ganoong klase ng takot at sakit sa mga mata niya? Bigla, ang kanyang magulong pag-iisip ay pinutol ng 3 malalakas na katok sa kanyang pinto. Kumunot ang noo niya. Hindi iyon ang magalang na tapik ng kanyang sekretarya. Iyon ay isang katok na apurado, halos marahas. Padabog siyang tumayo, inis sa kung sino man ang gumambala sa kanya. Bukas yan, sigaw niya. Walang pumasok. Sa halip, isa pang serye ng mas malalakas na katok ang sumunod. Nag-igting ang kanyang panga. Sino ba yan? Inis niyang sabi habang mabilis na tinutungo ang pinto. Padabog niyang binuksan ang pinto, handang pagsabihan kung sino man ang bastos na kumakatok. Ngunit ang lahat ng masasakit na salitang handa na niyang isumbat ay biglang naglaho sa kanyang lalamunan. Nakatayo sa harap niya si Ara, pero hindi ito ang Ara na tumakbo palayo kanina. Ang buhok niya ay magulo, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, ngunit wala na ang takot sa kanyang mga mata. Sa halip, ito ay napalitan ng isang bagay na mas matindi, isang bagay na hindi pa niya nakikita dito dati, isang desperadong katapangan. Tinitigan siya ni Ara ng diretso sa mata at sa isang iglap, nagduda si Marco sa lahat ng pinaniniwalaan niya. Ito ba ang babaeng sakim sa pera? Ito ba ang babaeng naghahanap ng maginhawang buhay? Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay mukhang isang taong dinaanan ng lahat ng klase ng bagyo sa mundo. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya, pero ang boses niya ay hindi na kasing tigas ng kanina. May bahid na ito ng pagkalito. Hindi sumagot si Ara. Sa halip,
Humakbang ito pasulong, papasok sa kanyang opisina na para bang may karapatan siya. Napilitan si Marco na umatras. Lumabas ka, sabi niya. Sinusubukang bawiin ang kontrol. Ngunit umiling lang si Ara, ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. At nang magsalita ito, ang boses niya ay basag, paos, at puno ng isang sakit na tila kayang gumuho ng mga bundok. Nasa bingit ng kamatayan ang anak ko. Sabi niya, ang bawat salita ay isang suntok kay Marco. At kailangan niya ng tulong mo. Please, Marco, tulungan mo kami. Kumunot ang noo ni Marco. Anak? Wala akong pakialam sa anak mo, malamig niyang sagot, kahit na isang bahagi niya ay nakaramdam ng kirot sa sinabi niya. Bakit ako? Magkano ang kailangan mo? Pera na naman ba ang habol mo? Umiling si Ara. Ang kanyang tingin ay hindi bumibitiw sa kanya. Hindi pera ang kailangan ko sa'yo, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa bigat ng mga susunod niyang sasabihin. Siya, kailangan niya ng transplant. So, anong kinalaman ko dyan? Huminga ng malalim si Ara. Tinitigan siya nito na para bang ang buong mundo ay nakasalalay sa kanyang susunod na sasabihin. Dahil ang dugo mo, Marco, ang dugo mo ang maaring magligtas sa kanya. Natigilan si Marco, 1,000 tanong ang biglang pumasok sa kanyang isip. Anong pinagsasasabi mo? Nababaliw ka na ba? Please! Pagmamakaawa ni Ara, ang lakas na ipinakita niya kanina ay unti-unti nang nagiging isang basag na pagsusumamo. Wala na kaming oras, ikaw na lang ang natitirang pag-asa namin. Tinitigan ni Marco ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng sumira sa buhay niya, ang babaeng kinamumuhian niya ng higit sa lahat. Ngayon, heto ito, nagmamakaawa para sa isang anak na hindi niya kilala, nagsasabi ng mga bagay na walang katuturan. Pero bakit? Bakit siya? Sa dinami-dami ng tao sa mundo, bakit sa kanya ito humihingi ng tulong na ganito ka-espesipiko? Bakit ako, Ara? Tanong niya, ang galit ay napalitan ng isang malalim at nakakabahalang pagkalito. Bakit ako? Tumingin si Ara sa kanyang mga mata. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng isang katotohanang matagal ng kinimkim. Kumuha siya ng isang nanginginig na hininga. Dahil ang anak ko, sabi niya, ang boses ay isang basag na bulong, ay anak mo rin. Ang apat na salitang iyon ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong opisina. Para kay Marco, tila huminto ang mundo sa pag-ikot. Ang una niyang reaksyon ay tumawa. Isang maikli, mapaklang tawa na walang bahid ng saya. Nababaliw ka na talaga? Sabi niya, tumalikod at ginulo ang sariling buhok. Ano to, Ara? Isang desperadong palabas? Anong tingin mo sa akin? Isang tanga? Hindi ako nagsisinungaling, Marco. Isang anak? Pagpapatuloy niya, hindi pinapansin ang sinabi nito. At ako ang ama? Pagkatapos ng 6 na taon, ngayon mo lang sasabihin, napakagaling na timing. 6 na taon. Pag-uulit ni Ara, ang boses ay mas lumakas ng kaunti. Oo, 6 na taon. 6 na taong gulang na sila. Si Liana at si Leo. Kambal sila, Marco. Kambal. Ang salitang iyon ay tumama kay Marco na parang isang matigas na sampal. Bigla niyang naalala ang eksena kanina sa pasilyo, ang batang lalaki na buong tapang na umaalo sa umiiyak na ina. Ang batang babae na nakita niya sa ward
na may mukhang napakapamilyar. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis, isang mabangis na tambol sa kanyang dibdib. Ang galit na pilit niyang pinanghahawakan ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Sa mga bitak na iyon, sumisilip ang isang katotohanang napakasakit at napakalaki para harapin. Isang kasinungalingan. Sigaw niya, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Muli siyang humarap kay Ara, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagtanggi. Ito ba ang bago mong plano, Ara? Dahil naubos na ang pera mo, gagamitin mo ang mga bata para makabalik sa akin? Para sirain ang buhay ko? Ganyan ka na ba kadesperada? Hindi natinag si Ara sa kanyang mga akusasyon. Tinitigan lang siya nito, ang mga mata ay puno ng pagod at sakit. Wala na akong pakialam kung anong isipin mo sa akin. Sigaw niya pabalik, ang kanyang boses ay puno ng lahat ng sakit na naipon niya. Maniwala ka o hindi, wala na akong pakialam. Ang mahalaga sa akin ay si Liana. Mamamatay siya, Marco. Nauubusan na siya ng oras. Ang kanyang mga balikat ay gumuho at ang kanyang pagsigaw ay naging isang desperadong hikbi. Mamamatay ang anak mo. Ang anak natin kung hindi mo siya tutulungan. Natahimik si Marco. Ang silid ay napuno ng katahimikan na binasag lamang ng mga hikbi ni Ara. Ang mga salita nito ay nakabitin sa hangin, mabigat at totoo. Anak natin. Paulit-ulit. Ang mga salitang iyon ay isang lason at isang lunas. Sinisira nito ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan, ngunit nag-aalok ito ng isang paliwanag sa lahat ng hindi niya maintindihan. Nakatayo lang siya doon, nakatingin sa babaeng minsan niyang minahal ng higit pa sa kanyang buhay. Ang babaeng 6 na taon niyang kinamuhian. Ngayon, hindi na niya alam kung sino ito. Hindi na niya alam kung ano ang dapat paniwalaan. Ang isip pa niya ay isang digmaan sa pagitan ng kasinungalingan ng kanyang ina at ng desperadong katotohanan sa mga mata ni Ara. At sa gitna ng digmaang iyon, may isang boses na nananaig. Ang boses ng doktor kanina sa ward. Oras na lang ang binibilang natin. Naiwan si Marco na nakatayo sa gitna ng kanyang opisina. Ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa mga sigaw ni Ara kanina. Ang mga salita nito ay tila nakaukit na sa hangin. Isang multong hindi niya maitaboy. Anak mo rin. Kambal sila, Marco. Umiling siya, sinusubukang iwaksi ang mga ito. Isang kasinungalingan, isang desperadong palabas. Iyon lang iyon, iyon dapat iyon. Pero bakit tila may isang maliit na tinig sa kaibuturan ng kanyang isipan na hindi mapakali? Bakit ang imahe ng pagmamakaawa sa mga mata ni Ara ay tila mas totoo kaysa sa 6 na taon ng galit na kanyang inipon? Lumabas siya ng opisina, hindi alam kung saan pupunta. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo sa mga pader na tila unti-unting lumiliit. Naglakad siya ng walang direksyon sa mga pasilyo. Ang kanyang isip ay isang malaking gulo. Ang mga paa niya na tila may sariling isip ay nagdala sa kanya papunta sa direksyon ng pediatric ward. Hindi para hanapin si Ara. Para lang siguruhin, para patunayan sa sarili niya na isa itong malaking kasinungalingan. Papalapit na siya sa ward nang may maagaw ang kanyang pansin sa isang maliit na kapilya sa gilid ng pasilyo. Bukas ang pinto nito at sa loob, sa harap ng altar, may isang babaeng nakaluhod. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat pigil na hikbi. Kahit nakatalikod, kilala niya kung sino ito. Si Ara. Huminto si Marco sa di kalayuan, nagtago sa isang poste kung saan hindi siya makikita. Pinanood niya ito, wala itong kaarte-arte,
Wala itong audience. Ito ay isang babaeng wasak na wasak, nag-iisa, ibinubuhos ang lahat ng kanyang sakit sa harap ng Diyos. Hindi ito ang kilos ng isang taong nagsisinungaling. Hindi ito ang kilos ng isang babaeng sakim na gumagawa ng palabas. Ito ang tunay na larawan ng isang taong nawawalan na ng pag-asa. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, ang pader ng galit sa puso ni Marco ay nagsimulang makaramdam ng awa. Isang awa na kinamumuhian niya ngunit hindi niya mapigilan. Maya-maya, tumayo si Ara at naglakad palabas ng kapilya. Pinupunasan ang kanyang mga luha. Dahan-dahan itong naglakad papunta sa isang consultation room malapit sa ward at sa isang desisyong hindi niya maintindihan, sinundan niya ito. Sumandal siya sa pader sa kabilang panig ng pasilyo, sapat na malayo para hindi mapansin, ngunit sapat na malapit para marinig ang usapan sa loob ng silid na bahagyang nakabukas ang pinto. Nandoon ang doktor na nakita niya sa ward kanina, kausap si Ara. Ma'am Reyes, narinig niyang sabi ng doktor. Alam ko pong napakabigat nito. Ang halaga ng operasyon ay aabot ng milyon-milyon. Pero kailangan nating mag-focus sa paghahanap ng donor. Milyon-milyon. Kumunot ang noo ni Marco. Kung tumanggap si Ara ng malaking pera mula sa kanyang ina noon, bakit problema ang pera ngayon? Hindi ba't dapat ay may naipon ito? Dito pa lang ay may hindi na nagtutugma. Doc, sagot ni Ara, ang boses ay paos sa kaiiyak. Sinabi niyo na po na hindi kami compatible ni Leo. Wala na po bang ibang paraan? Kahit sinong donor? Posible po, pero napakaliit ng tsansa, paliwanag ng doktor. Lalo na sa kaso ni Liana. Mayroon po siyang napakabihirang blood type, type AB negative. Dahil dyan, maselan ang paghahanap ng compatible donor. Ang pinakamainam pa rin talaga ay galing sa ama, type AB negative. Ang mga salitang iyon ay tila isang kidlat na tumama kay Marco. Natigilan siya. Ang kanyang paghinga ay biglang bumigat. Biglang may isang alaala na lumitaw sa kanyang isipan. Isang alaala mula sa kadiliman ng kanyang koma. Isang boses ng doktor, malayo at malabo. His blood type is rare, AB negative. We need more supply just in case he needs transfusion. Ang sarili niyang dugo, ang sarili niyang bihirang dugo. Pareho sila. Isang pagkakataon lang ba ito? Isang napakalaking koinsidensya? Ang mga binhi ng duda na itinanim ni Ara sa kanyang isipan kanina ay biglang diniligan ng malamig at matigas na katotohanan ito. Nagsimula itong umusbong, ang mga ugat nito ay gumagapang at sinisira ang lahat ng kasinungalingang pinaniwalaan niya. Natapos ang usapan. Nakita ni Marco si Ara na lumabas ng silid, ang mukha ay blangko, talunan. Habang naglalakad ito palayo, isang batang lalaki ang tumakbo mula sa ward para salubungin siya. Mama, okay Sam, okay ka lang po? Tanong ng bata. Si Leo, yumuko si Ara at niyakap ang anak. At sa yakap na iyon, nakita ni Marco ang mukha ng bata ng mas malinaw. Ang mga mata nito ay kay Ara. Ngunit ang paraan ng pag-igting nito habang tinitingnan ang ina na umiiyak. Ang determinasyon sa maliit nitong mukha, iyon ang panga niya. Iyon ang panga ng lahat ng De Leon. Isang katangiang namana niya mula sa kanyang ama at sa lolo niya, isang tatak na hindi maipagkakaila. Napaatras si Marco, napasandal ng husto sa pader. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang kwento ng kanyang ina
na sa loob ng 6 na taon ay isang Bibliyang hindi niya kinuwestiyon ay biglang naging isang babasaging kastilyo. At ang katotohanan ay isang martilyong handa na itong wasakin. Hindi na siya makakapagtiwala sa mga alaala. Hindi na siya makakapagtiwala sa mga sinabi ng kanyang ina. Kailangan niya ng katibayan. Kailangan niya ng pruweba na hindi maikakaila. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at may layunin na. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Hinanap niya ang numero ng kanyang pinakapinagkakatiwalaang personal assistant. Isang taong sanay sa paggawa ng mga imposibleng bagay ng tahimik. Tumunog ang telepono. Yes, Sir Marco? Tumigil si Marco sa isang bintana. Tinitingnan ang gusot ng mundo sa labas. Ngunit ang isip niya ay nakatuon na sa isang bagay lang. Ang boses niya nang magsalita siya ay malamig at puno ng bakal na determinasyon. David, sabi niya, may ipapagawa ako sa iyo at gusto kong gawin mo ito nang maingat at walang sinumang makakaalam. Walang-wala. Naiintindihan mo? Yes, sir. Ano po iyon? Huminga ng malalim si Marco. Kunin mo ang lahat ng medical records ni Arabella Reyes at ng anak niyang si Liana Reyes. Discreetly. Lumipas ang isang araw na parang isang taon, isang araw ng nakakabinging katahimikan. Pagkatapos ng kanyang desperadong pag-amin sa opisina ni Marco, bumalik si Ara sa tabi ni Liana. Umupo siya doon, hawak ang kamay ng kanyang anak, ang mga mata ay nakapako sa pinto, naghihintay. Isang bahagi niya, isang maliit at hangal na bahagi, ay umasa. Umasa siyang biglang bubukas ang pinto at papasok si Marco. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi at determinasyon na iligtas ang kanilang anak. Umasa siyang sa kabila ng lahat ng galit, mananaig ang dugo, ang katotohanan. Pero walang dumating, walang tawag, walang text, walang Marco. Ang tanging bumisita ay ang mga nurse na nagche-check ng vitals ni Liana at ang doktor na may dalang mga balitang mas lalong nagpabigat sa kanyang dibdib. Stable siya, pero dahil lang yan sa mga makina at gamot, malumanay na sabi ng doktor kay Ara, hindi natin siya maaaring iwan sa ganitong kalagayan ng matagal. Bawat araw na lumilipas, mas humihina ang kanyang katawan. Bawat salita ng doktor ay isang paalala. Ang orasan ay hindi humihinto. Sa ikalawang araw, hindi na kaya ni Ara ang maghintay. Ang pag-asa ay unti-unti nang napapalitan ng pamilyar na pakiramdam. Takot. Paano kung hindi naniwala si Marco? Paano kung ang galit nito sa kanya ay mas matimbang kaysa sa buhay ng kanilang anak? Paano kung ang ina nito ay muli na namang naghasik ng lason sa isipan niya? Hindi. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Kung kailangang lunukin niya ang lahat ng natitirang pride sa kanyang katawan, gagawin niya. Kung kailangang lumuhod siya, gagawin niya. Huminga siya ng malalim. Pinunasan niya ang kanyang muka, inayos ang kanyang buhok, at hinalikan sa noo ang natutulog na si Liana. Babalik si Mama, anak, bulong niya. Gagawa si Mama ng paraan. Habang tinatahak niya ang pamilyar na daan papunta sa executive wing, paulit-ulit niyang inihahanda ang sarili sa kanyang isipan. Kalimutan mo na natin ang nakaraan, Marco. Kalimutan mo na ang galit mo sa akin. Ang mahalaga ay si Liana. Magpa-test ka lang, iyon lang ang hinihiling ko, parang awa mo na. Ang bawat hakbang ay isang laban sa sarili niyang pag-aalinlangan. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang dasal.
Nakarating siya sa tapat ng opisina ni Marco. Ang pinto na gawa sa dark wood ay tila isang malaking pader na naghihiwalay sa pag-asa at sa kamatayan. Nang akma na siyang kakatok, napansin niyang bahagya itong nakaawang. May mga boses sa loob, isang boses ng lalaki at isang boses ng babae na tumatawa, isang tawang malambing at masaya. Dahan-dahan, dahan-dahan siyang sumilip sa maliit na siwang at ang tanawing bumungad sa kanya ay isang kutsilyong diretsong tumusok at umikot sa kanyang puso. Nandoon si Marco, nakaupo sa kanyang silya. At sa desk sa harap niya nakaupo si Isabel Mendoza, ang kanyang magandang nobya. Magkalapit sila. Napakalapit. Tumatawa sila sa isang bagay na pinapanood nila sa cellphone ni Isabel. Ang tawa ni Marco. Ang tunog na iyon, ang tunog na minsan ay musika sa kanyang pandinig, ang tunog na nagpapahiwatig ng kanilang masasayang araw. Ngayon, ang tunog na iyon ay parang isang insulto, isang sampal sa kanyang muka na nagsasabing wala lang sa kanya ang lahat, wala lang sa kanya ang sinabi niya, wala lang sa kanya ang anak nilang nag-aagaw buhay. This one is perfect, Marco. Look. Masayang sabi ni Isabel, inilapit pa ang cellphone kay Marco. The cut is simple and the venue looks amazing. Mula sa kinatatayuan ni Ara, kitang-kita niya ang nasa screen ng cellphone. Isang larawan. Isang babae na nakasuot ng isang napakagandang puting bestida, nakangiti habang nakakapit sa braso ng isang lalaking nakasuit. Isang larawan ng kasal. Nag-uusap sila tungkol sa kasal. Sa isang iglap, ang lahat ng lakas sa katawan ni Ara ay biglang nawala. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang rehearsed na speech sa kanyang isipan ay naglaho. Ang lahat ng natitirang pag-asa na pinanghahawakan niya ay nadurog, naging abo. Tama ang ina nito. Tama si Doña Eleanor. Isa lang siyang istorbo, isang basura mula sa nakaraan na sinusubukang guluhin ang kanilang perpektong buhay. Habang siya ay nagluluksa at nagmamakaawa, si Marco ay masayang nagpaplano ng kanyang kinabukasan kasama ang ibang babae. Hindi siya gumawa ng ingay, dahan-dahan siyang umatras. Bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Para siyang isang multo na bumabalik sa kanyang puntod. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Ang paningin ay blanko. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam kung anong gagawin. Ang tanging alam niya ay ang sakit. Isang sakit na mas matindi pa kaysa sa pag-aakalang patay na si Marco. Dahil ang katotohanang ito, ang katotohanang buhay siya ngunit wala siyang pakialam, ay isang pagtataksil na walang kapantay. Habang naglalakad siya na parang isang zombie sa gitna ng pasilyo, isang pamilyar na figura ang humarang sa kanyang daan. Si Doña Eleanor de Leon. Nakatayo ito roon, may isang maliit at matagumpay na ngiti sa kanyang mga labi. Ang mga mata nito ay puno ng panunuya, na para bang nanonood ito ng isang nakakaaliw na palabas. Malinaw na nakita siya nito, malinaw na alam nito kung ano ang nasaksihan niya. Lumapit ito sa kanya, ang bawat hakbang ay isang deklarasyon ng kanyang pagkapanalo. Tumigil ito sa harap ni Ara, tinitigan ang wasak na wasak niyang mukha. At sa isang boses na kasing lamig ng yelo, binitawan nito ang mga salitang tuluyang gumuho sa lahat ng natitira kay Ara. Alam mo na ngayon, sabi nito, ang ngiti ay hindi nawawala sa kanyang mga labi. Kung saan ang lugar mo? Ang mga salita ni Doña Eleanor, alam mo na ngayon kung saan ang lugar mo, ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Marco habang pinagmamasdan niya si Ara na naglalakad palayo.
Ang mga balikat nito ay gumuho sa bigat ng pagkatalo. May isang bagay na mali, isang bagay na hindi tugma. Ang babaeng nakita niya sa opisina ni Marco, masaya, nagpaplano ng kasal, ay hindi ang babaeng nakita niyang nagmamakaawa para sa buhay ng isang anak. May dalawang bersyon ng kwento at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na sigurado si Marco kung alin ang totoo. Pinuntahan niya si Isabel sa opisina. Totoo, naroon ito. Nagpakita nga ito ng mga litrato ng kasal. Pero para kay Marco, isa lang itong ingay sa tenga. Obligasyon. Isang usapan na pilit niyang tinatakasan. Marco, are you even listening? Tanong ni Isabel, napapansin ang kanyang pagkalito. Sorry, may iniisip lang ako. Mabilis niyang sagot, itinutulak palayo ang cellphone. Ang mga